ang flight dispatcher po ay kasi siya yung siya yung umaalalay dun sa piloto. Meron bang aalalay na hindi niya alam kung ano yung ginagawa ng piloto? 'Di ba? Parang aalalay ka pa kung wala ka rin namang alam. So ibig sabihin po noon, kung ano po ang alam ng piloto, alam din po ng flight dispatcher. So yun, balik po tayo kapag naka-parking naka-release parking brakes na yung eroplano, kapitan na po ang may full responsibility noon. Okay, so kaya ko po dinidescribe sa inyo, ini-explain yung kaibahan ng flight dispatcher sa piloto, dahil ang flight dispatcher po ay kasi siya yung siya yung umaalalay dun sa piloto. Meron bang aalalay na hindi niya alam kung ano yung ginagawa ng piloto? 'Di ba? Parang aalalay ka pa kung wala ka rin namang alam. So ibig sabihin po noon, kung ano po ang alam ng piloto, alam din po ng flight dispatcher. Kaya meron din po yang sariling ground schooling. So ito po ay hindi po siya kasama sa karaniwang 4-year courses ng college. Talaga pong separate course po ito na kinukuha para maging flight dispatcher. Yan, ang tawag po doon ay flight dispatch course. Yan, flight dispatch course, at usually ito ay hindi ko alam kung kasi ganito po 'yun ako po hindi po ako personally dumaan sa flight dispatch school. Kasi po sa pagiging flight dispatcher, may dalawang paraan po yan. Para maging flight dispatcher ka, para maging licensed flight dispatcher ka. Yan. Base sa ating PICAR or Philippine Civil Air Regulations po, Civil Aviation Regulation. Ayan, nakakalimutan ko na. Basta sa PICAR, do sa parang saligang batas ng ating aviation industry o yung panghimpapawid. Nakasaad po doon kapag ang flight dispatcher, para sa requirements ng flight dispatcher, either una, ayun nga, yung binanggit kong flight dispatch school, dapat naka-enroll siya doon, dapat gumraduate siya, magkaroon siya ng certain number of hours as OJT, requirement yon para matapos niya yung flight dispatch course. Okay, yun yung una. At yung pangalawa, ikaw ay maging isang assistant flight dispatcher ng isang kumpanya, any aviation company, for 2 years. Yan. So, 2 years kang dapat magiging assistant flight dispatcher bago ka magkaroon ng privilege to apply for a license, ng aircraft dispatcher license. So, 2 years, matagal din po yun. Kukumpara po natin sa flight dispatch school, usually lang po yan, mga 6 weeks lang po yan, at kasama na siguro yung OJT, let's say, pagpalagay na natin 6 months, tapos na ang flight dispatch school. So, kukumpara nyo yan. Kukumpara nyo po 6 months sa 2 years. Ang advantage nga lang syempre ng 2 years ay hindi mo na kailangan magbayad. Is so as nakapasok ka na as assistant flight dispatcher, so sinusweldohan ka na rin noon. 'Di ba? Sinusweldohan ka na rin noon, hindi mo na kailangang magbayad ng enrollment compared sa dun sa pagpasok sa flight dispatch school. Okay. Ayan, kahit naman po ako ay hindi nakapasok sa dumaan sa flight dispatch school sa Pilipinas, ay dinaanan ko din naman po ito. Nagkumuha din ako ng flight dispatch course para naman po sa license ko from FAA or Federal Aviation Administration sa Amerika. Ayan. Kasi po itong FAA license na ito
para sa mga flight dispatcher sa aviation in general, ano. Pag sinabi kasing meron kang FAA license, parang ito na po kasi yung parang ano, highest form of license that you can have, ano, para sa profession na ito. Kasi bakit ganoon? Bakit tinuturing na ito yung highest form of license na pwedeng makuha ng flight dispatcher? Kasi ito pong flight dispatch license na ito ay recognized po ng maraming bansa, if not the whole mundo. Whole mundo? Pati yung buong mundo. Ano ba yan? Whole mundo. Anyway, so yun nga po, no, recognized po ito ng maraming countries at yung opportunity po ninyo na makapagtrabaho sa ibang mga bansa ay napakataas po ng tsansa na kayo ay matanggap. Yan. Kapag kayo po ay may ganitong FAA Aircraft Dispatcher License. So yun, dumaan din po ako sa prosesong yun, 6 weeks. 6 weeks po yung aking pag-aaral at yun, pumunta po ng Amerika, doon po nag-exam at yan, fortunately at awa din po ng Diyos at syempre sa ating sariling pagsisikap na din noon, nakapasa po tayo. Ayan, nakakuha ko po yan noong 2018. So ngayon, yun po ang aking ginagamit dito sa Saudi. At kumuha din po ako ng license dito sa Saudi, ano. As hindi naman po required dun sa company ko ngayon na kumuha ko ng license dito sa Saudi, pero for me it's an insurance. Yan. Insurance na kapag biglaan nilang i-require, no? Oh, asan yung lisensya mo? Oh, pwede naman nating sabihin, ito po meron po akong FAA license, recognized po ito sa buong mundo. Hindi naman natin control kung ano yung sasabihin ng authorities dito. Hindi namin yan nire-recognize. Kailangan namin, sige, pwede yung FAA license, pero mas kailangan namin yung local license. Yan. Kaya kumuha rin po tayo ng local license dito sa Saudi Arabia. Okay, so nalayo na po tayo. Pero usapang lisensya pa rin naman. Okay, flight dispatch schools. Yan po ang kahalagahan ng flight dispatch schools, no. At saka kung hindi po ako nagkakamali, sa ngayon sa sitwasyon diyan sa Pilipinas, bibihira na lang po yung mga kumpanya na nag-o-offer ng kumukuha ng mga flight dispatchers na hindi lisensyado or yung mga assistant flight dispatchers. Kung hindi nila talaga nire-require ay talagang kokonti na lang po yung mga ganong company. Kaya wala tayong no choice at kailangan nating dumaan sa flight dispatch school para magkaroon nga ng lisensya. Okay, so yun po yung kahalagahan ng flight dispatch schools, no. So sinabi ko dun sa description, no, ano yung dapat mong hanapin pag sa pagpili ng flight dispatch school. Personally, ang alam ko kasi katulad sa setting ng Amerika, no. So sorry, ang setting na share ko sa inyo ay sa Amerika kasi yun lang talaga yung nalalaman ko, no. Sa Amerika kasi merong flight dispatch schools diyan na ang tinuturo nila ay yung pagme-memorize. Yung pagme-memorize ng sagot dun sa choices sa written exams nila. Kasi sa exams ng pagkuha ng flight dispatch license, dalawa 'yan. Written exam and oral practical exam. Dun sa written exam, 80 questions 'yun, 80 questions. Pero pipiliin lang yung 80 questions out of close to 2,000 questions na related sa aviation. So, halo-halo yan. Meteorology, navigation, per aircraft performance, flight planning, lahat yan kasama. So, sa out of almost 2,000 questions, 80 lang ang mapipiling sasagutan mo. So, yun. So, ang ibang flight dispatch schools, tinitraining ka kung paano atakihin, kung paano aatakihin yung tanong at syempre, kasi yun multiple choice. So they will teach you how to analyze the question. Tapos may mga keywords lang silang ituturo doon. Tapos kapag na-encounter mo itong keyword na to, ito yung sagot. Yan. Ganun yung way ng pagtuturo nila. Tapos meron din naman na katulad ng Sheffield, pinopromote ko talaga, no? Pero kasi maganda talaga Sheffield School of Aeronautics sa Florida ito, no? Yung way naman ng kanilang pagtuturo ay hindi ganyan.
So, hindi nila tinuturuan yung estudyante nila na mag-memorize. Tinuturuan nila na mag-analyze. Yun. Yun ang kaibahan nun. Talagang ituturo nila sa inyo yung fundamentals, yung underlying logic behind dun sa questions na may encounter mo. Actually, hindi nga sila, ayan, nakarating na si Pal. Hindi sila hindi kanila tinetrain para sa written exam. Tinetrain kanila, itong Sheffield, tinetrain kanila for the oral practical exam. Kasi tinuturing nila yung oral practical exam as the same as your interview pagdating na sa airline. Ganon katindi. Pwede nating sabihin mahirap, pero kapag naman talagang desidido kang mag-aral at talagang focus ka doon sa pinag-aaralan mo, hindi siya magiging mahirap. May mga nag-enroll doon na zero aviation knowledge. Talagang galing talaga sa completely different field. Tapos gusto nilang mag-flight dispatcher at nakakapasa naman. So yun. Yun ang gusto kong ipayo sa inyo na gustong pumasok sa flight dispatch schools. Alamin po ninyo yung way nila ng pagtuturo. At iayon po ninyo iyon sa inyong sariling abilidad. Kayo po ba yung tipo ng tao na kailangan ng mas mahabang explanation bago magets yung sagot? Or kayo po yung tipo ng tao na magaling mag-memorize? Yan. So, yun po yung inyong i-consider sa pagpili ng flight dispatch school. Okay. Sana po ay nasagot ko ang inyong mga katanungan. So yun po, yun lang po ang aking papayo sa inyo. And good luck po sa mga mapipili ninyong flight dispatch schools. Babalikan ko po yung ibang flight dispatch schools sa i-research ko din yan outside Metro Manila, sa Luzon, Visayas, Mindanao. For sure meron yan. Ayan, maraming salamat po ulit sa pagkagsama nyo sa akin sa live na ito. Ayan, kung meron pa po kayo mga questions about sa aviation, about flight dispatch, message nyo lang po ako, no? Sana po may i-share ninyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapamilya, kaibigan, kahit kaaway, i-share nyo na rin para dumami po tayo at mas marami pa tayong matulungan. Okay. Maraming salamat po ulit. Safe flight. Bye-bye po.